Alright. Ayan, so eto na yung sinasabi ko, na parang nabibigatan siya, what he wants you to know. Para sa kanya nabibigatan siya, sa'yo mga kapiksi. So this is yung relationship, ikaw, parang para sa kanya it's very burdensome. Kasi nga, 'di ba sabi ko nga sa inyo yung iba sa inyo parang puwedeng mas nakakataas ka sa kanya, marami kang achievements or marami ka pang gustong gawin sa buhay mo, marami kang ambisyon and para sa kanya, it's too much. Hello guys, hello mga kapiksi. Collective love, timeless reading tayo for tonight guys, no? So love reading pero timeless guys and collective. So, puwedeng ma-pick up yung energy niyo din, pero mostly pipick upin natin dito yung sa person mo. So, habang nagbabasa tayo, isipin niyo yung pangalan ng person niyo guys, okay? Puwedeng maka-resonate, puwedeng hindi. If mayroong specific signs na lumabas, ime-mention ko din siya sa video. So, unahin muna natin 'tong deck na 'to guys. Ito yung energy na nakapaloob sa inyong, sitwasyon, mga kapiksi. So, meron ditong, sudden change, mga biglaang pagbabago na na-e-experience niyo. Ito guys, ibig sabihin dumadanas ng pagsubok yung inyong relationship, 'no? So, kung dati sweet siya, dati malambing siya, dati text siya ng text, ngayon parang biglang nagbago siya, biglang hindi na siya nagre-reach out, biglang, um, busy na siya palagi, biglang wala na siyang time palagi sa'yo. Meron kang napapansin na parang biglaang pagbabago sa mga kinikilos, 'no, ng person mo sa mga nagaganap sa relationship niyo guys, okey? Alright, and for some of you naman, puwedeng naghihilom din yung relationship niyo mga kapiksi or you're trying to heal from this situation. Puwedeng umamin siya sa'yo, may inamin siya sa'yo or puwedeng may nalaman ka 'no, tungkol sa kanya, tungkol sa person mo and right now you're trying to move on, you're trying to understand 'no, habang kaya mo. Pinipilit mong intindihin, pinipilit mong, unawain and parang binibigyan niyo pa ng pag-asa yung, relationship, mga kapiksi. And, for some of you, yes guys 'no, so puwedeng naghihilom kayo guys 'no, you're trying to heal, from this, relationship, from this trauma. Ito kasi trauma ito guys 'no, ibig sabihin may mga something na shocking na nangyari sa relationship niyo and you are both trying to heal from this situation guys. Siyempre sa relasyon naman di naman maiwasan na nag-aaway, may mga hindi pagkakaintindihan. 'No? Pero hindi naman ibig sabihin hiwalay agad or give up agad. Meron iba talaga na, pinaglalaban hanggang kayang ipaglaban at saka puwede naman talagang ipaglaban kung gugustuhin niyo lang mga ka-fiksi, okey? Alright. So, comment down below if naka-resonate kayo diyan. So, shuffle natin 'to guys, hanapin natin yung energy ng love 'no? Habang shina-shuffle ko 'to, panoorin niyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party, at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex revised breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte guys, meron tayong money shaker jar. Ito super effective na pampaswerte mga kapiksi.
at saka itong mga bracelet. So, ito yung WhatsApp number ko. Chat nyo lang ako dyan, guys. So, again, isipin yung pangalan ng person nyo, guys. Tingnan natin itong reading na to para makita natin yung general feelings ng person nyo. Ito yung ating signifier for love. So, yung first card natin, general feelings. Ito, guys, nag-aantay itong person mo. Pwedeng LDR din kayo ng person mo, mga kapiksi. Pero parang nag-aantay siya. Hindi siya gumagawa ng aksyon. Hindi siya gumagawa ng kahit anong hakbang for now. Mga kapiksi, pwedeng naninimbang itong person mo kung ano yung next step na gagawin niya. Depende sa nangyayaring sitwasyon sa buhay nyo. Parang hinahayaan ka niya na mag-decide para dun sa relationship. Pero kung siya mismo yung magde-decide para sa relationship nyo, hindi siya gagawa or hindi sa kanya manggagaling yon, mga kapiksi, no? Parang hinahayaan niya lang din na yung tipong bala na si Batman, go with the flow. Ganun lang siya as of now, mga kapiksi. Okay? And yung intention nitong person mo, sabihin natin na malinis naman yung intention niya sa'yo. Kumbaga wala naman siyang bahid ng pagsasamantala or hindi naman niya iniisip na samantalahin ka or abusuhin yung kabaitan mo, no? Wala naman siyang ganung intention, mga kapiksi. Pero kapag ang nararamdaman ko kasi dito, guys, is kapag may dumating na temptasyon, parang medyo mahina yung person mo sa ganun, no? Pero tingnan natin, guys. Pero as far as intention niya sa'yo, wala siyang pangit na intention towards you, mga kapiksi. Pero hindi rin siya yung somebody na magde-decide para sa relasyon, no? Parang hindi siya alpha. Nagets nyo ba yung ibig kong sabihin, guys, no? Parang bahala na. Parang ganun siya na type of person, mga kapiksi. So, yung thoughts niya about you, guys, is parang nakikita ka niya as someone as very successful and parang ayaw niya na makasira sa mga pangarap mo. If meron ka mga pangarap sa buhay na pang personal or pang sarili mo, isusupport ka niya, hindi siya magiging sagabal sa iyo, no? And kung ano yung gusto mo sa buhay, susuportahan niya yun, even to the point na if meron siyang kailangan gawin para suportahan ka, gagawin niya, mga kapiksi. Okay? So this person is somebody na very supportive sa inyo, guys. Pero yun, parang nararamdaman ko na medyo may pagka inferior itong person mo. Sabihin na natin na parang under ganun. So, dun sa relationship nyo, parang ikaw yung mas nakakaangat kesa dito sa person mo, mga kapiksi. You call the shots. Parang ikaw palagi yung nagdidesisyon, ikaw palagi yung nasusunod. Parang siya nagiging sunod-sunuran, guys. Pero, meron din akong nararamdaman na hanash dito sa person nyo, mga kapiksi. And maliwanag naman yung isip niya tungkol sa relationship nyo, no? Or dun sa pag-ibig. Again, sabi ko nga sa inyo, malinaw yung intention niya para sa'yo. Kung sinabi niya sa'yo na mahal ka niya, mahal ka niya. Kung sinabi niya sa'yo na gagawin niya ang lahat para sa'yo, totoo yun. Walang halong keme, no? Walang halong keme para sa kanya. And he or she is trying to be truthful sa'yo, no? Gusto niyang maging very honest sa'yo, maging transparent yun. Gusto niya ng transparency, mga kapiksi. Gusto niya maging transparent, ayaw niya na nang huhula ka. Kung meron siyang gustong sabihin or gustong iparating sa'yo, sasabihin at ipaparating niya sa'yo, mga kapiksi. Okay? Para sa kanya, yun yung susi para sa maayos na pagsasama. Okay? Alright. Ayan. So, ito na yung sinasabi ko na parang nabibigatan siya what he wants you to know. Para sa kanya, nabibigatan siya sa'yo, mga kapiksi. So, this is yung relationship, ikaw, parang para sa kanya, it's very burdensome. Kasi nga, di ba sabi ko nga sa inyo, yung iba sa inyo, parang
puwedeng mas nakakataas ka sa kanya, marami kang achievements or marami ka pang gustong gawin sa buhay mo, marami kang ambisyon, and para sa kanya, it's too much. Yes, susuportahan ka niya. Yes, hindi siya magiging sagabal sa'yo, pero too much yun para sa kanya. Ito yung nararamdaman ko kanina pa, na parang yung hanash niya. He or she is trying to keep up with you kasi gusto niya maging masaya ka, gusto kang i-please, pero hindi siya yun. Parang hindi yun yung pagkatao niya, parang hindi kayo the same ng mga ambisyon or mga goal sa buhay. And para sa kanya, yun mabigat sa kanya na hindi niya masabi sa'yo or hindi niya siguro alam kung paano sasabihin sa'yo na hindi ka masasaktan. Okay? Naintindihan nyo ba? Sana naintindihan nyo, mga kapiksi. Pero gusto niya yun, malaman mo, guys. But, yung potential future nyo, guys, malaki yung chance na sumakses itong relationship nyo kasi nga nandun kayo sa healing stage nitong person mo. So, kapag kayo ay nagkasundo, nag-compromise, mga kapiksi, which is kailangan naman talaga sa relationship yung kompromiso, no? Hindi yung puro sila lang yung nasusunod. Hindi yung puro ikaw lang yung nasusunod. Dapat parehas kayo. Dapat nagme-meet kayo halfway and dapat nagko-compromise kung ano yung pwede mong gawin para sa kanya, kung ano yung pwede niyang gawin para sa inyo. Hati, no? Dapat balanse, mga kapiksi. If that works, kapag ka nagkaroon ng ganon, nag-mix, no? Talagang malaki yung chance na sumakses kayo in the future. And if hindi pa kayo kasal ngayon, guys, in the future, maaari kayong magkatuluyan. Maaari kayong magpakasal. Maaari kayong magsama in the future. If in case hindi pa kayo kasal, as long as ma-fix nyo itong mga issues na to sa relationship nyo. Kasi, yun lang naman yung nakikita natin. But as far as intention is concerned, malinaw yung intention ng person mo. Medyo na bibigatan lang siya sa'yo. At saka dun din sa mga demands, no? If marami kang demand sa kanya, dapat ganito, dapat ganyan. Kung masyado kang stricto, kung masyado kang maraming rules, mga kapiksi. Tapos pag hindi niya nagawa, tas nagagalit ka agad-agad, ay nako. Too much yun para dun sa person nyo, mga kapiksi. Okay? Alright, so comment down below if love story nyo ba to, guys, no? Kung nakaresonate kayo dyan sa love story na yan. So, shuffle natin to, guys. Tingnan lang natin yung love advice para dito sa relationship na to. True love is tested not in the easy moments, but in the challenges you face together. For it is through these trials that your bond is truly forged. So, yun nga yung sinasabi ko sa inyo, guys, na may mga pagsubok dito sa relationship na to. Hindi naman siya perfect, mga kapiksi. Pero pag nalampasan nyo, yung totoong relationship, guys, hindi lang yan puro sasarap, no? Malalaman nyo na true love talaga yan if sa panahon ng mga pagsubok or challenges, you still choose to stay, you still choose to be together, you still choose to be in that relationship with that person. So in short, walang iwanan. Okay? Yun yung masasabi nyo na true love talaga, guys. And if your person, hindi ka niya iniiwan sa despite ng mga pagsubok or challenges na nangyayari sa relationship nyo, then definitely you can say it's true love. Kasi nakikita naman natin na malinaw talaga yung intention ng person mo. Guys, okay? Alright, so yeah. Comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo and yung mga magaganda dito, guys. Kung nagustuhan nyo, guys, i-mind nyo na yun sa comment section. Makinig kayo ng mga relationship subliminals natin, guys, para magkaroon kayo ng mga harmonious relationship, pampabalisa, pampamiss, pampabaliw, whatever, guys, kung ano yung applicable sa inyo. So, for more tarot readings, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Panoorin nyo itong video natin, guys, about money shaker jars. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time, guys. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.